Hello, kumusta po kayo? Welcome sa channel ko. Magsishare ako sa inyo ngayon ng isang napaka-importanting panukat. Mapa-mechanical man o mapa-electrical, pwede po natin siyang gamitin. Ito po yung tinatawag nating micrometer. May dalawang klase po yung micrometer. Meron tayong metric micrometer and inch micrometer. Yung isi-share ko sa inyo ngayon, metric micrometer po, kasi ito lagi yung ginagamit ko. Wala po akong ginagamit ito sa trabaho na inch micrometer or yung panukat sa AWG na wire. Kaya isi-share ko po ito sa inyo, lalong-lalo sa mga bago, may plano tayong lumabas, may encounter natin to. Lalo na kung nagre-rewind tayo, di napunta tayo sa bandang Europe o sa ibang lugar man. Yung standard na measurement nila ng mga wire nila ay millimeter minsan. Iba-iba po. Yung Amerika, doon tayo mana sa kanila ng EWG. Pero gumagamit naman tayo ng millimeter din. Kaya isi-share ko to sa inyo, baka sakaling kakailanganin natin, may kuna natin ng kunting ideya. Metric micrometer yung tawag dito kasi millimeter yung gamit. Ito yung parte ng katawan niya, pinaka parts niya. Baka sakaling sinerge nyo lang kung malaman nyo yung kung ano yung mga parte ng micrometer. Ito yung anvil. Ito yung hindi gumagalaw. Yan yung maiksi na yan. Nakikita nyo, yan yung anvil na tinatawag. Then, spindle. Yan yung spindle. S-P-I-N-D-L-E. Ito. Lock nut naman yung tawag dito. Ito yung nilalak natin kapag sigurado na tayo, na-fix na doon yung sukat, yung reading natin sa sukat nya. Ilalak natin to. Din hindi na siya iikot kahit magalaw. Ito naman yung index line na tinatawag. Ito yan sa may kulay na to, din dinugtungan ng puti, yan siya yung pinaka index line, yung kumbaga yung pinagkadugtungan nya. Ito naman yung may mga guhit na to, yung 0 slip scale naman yung tawag nya. Diyan tayo magre-reading ng millimeter, din half millimeter nya. Then ito yung umiikot. Ito yung thimble scale. Yan, thimble scale yung tawag dito, yung umiikot siya. Then ito thimble yung tawag dito. Ayan. Thimble, T-S-I-M-B-L-E. Thimble scale. Then yung slave scale, yan din na yung spelling niya, S-L-A-A-V-E. Scale. Medyo lumalawa, pasensya po kayo. Ito yung ratchet. Speeder naman yung pinaka-handle dito. Then pag sumagad na siya, yung sinusukat natin, magre-release siya. Kaya tinawag siyang ratchet speeder. Okay? Simulan na natin. Then yung micrometer na to, mayroon siyang kayang sukatin na 0 to 25 mm. Then 0.01 yung equivalent ng thimble scale nya, yung isang bawat guhit na yan. Yan, yung isang guhit nya 0, then yung first line na yan, equivalent po niyan ay 0.01 mm. Then dito tayo sa slip scale. Yung bilang natin dyan sa taas, 1, 2, 3, 4, 5 mm. Din may guhit na nasa baba. Yan ang 0.5 o 1/2 of 1 mm. Equivalent po niya ng 0.5, 0.50 mm. Then 1.0 mm, 1.50, 2.0 mm doon sa taas, 2.50, 3.0 mm, 3.50,
4.0 mm, 4.50, then 5.0. Tuloy-tuloy na yan. 5.6 hanggang 25 mm. Ganun lang yung basa doon. Ngayon, simulan natin. Unahin ko dito sa pinaka maliit. Kasi hindi ko minsan nakikita sa ibang video to. Baka sakaling ito yung hinahanap nyo, maisi-share ko sa inyo. Yan, 0 siya. Pinaka 0 ng micrometer natin. 0 siya, nakasagad siya, wala kang makita dyan. Ibig sabihin, sagad na sagad siya doon. Nagsalubong silang dalawa ng anvil at saka ng spindle. Then, bibilang tayo niyan. Yan po yung pinakaunang guhit niya na dito wala tayong makita. Yun ang tinatawag, kaya tinawag siyang micro, kasi kayang-kayang sukatin yung gabuhok o sobra pa sa liit ng buhok na wire. Kaya niya pong sukatin. 0.01 yung basa natin dyan una. 0.01 mm. Okay? Then sunod na yun, 0.02, 0.03, 0.04. Then pag ganyan, ano kaya yung basa nyo yan? Baka basahin nyo yung 0.5. Huwag nyo pong basahin ng 0.5, magkakamali kayo. Kasi yung sinabi ko kanina, yung 1/2 of 1 mm equivalent to 0.5 mm or 0.50 mm. Kaya yung basa natin dyan 0.05 mm pa rin. Wag 0.5. Yan. 0.05 mm pa yung basa natin. Okay? Nasundan nyo? Wag nating basahin 0.5 yan kasi mabulilyaso ka. Pag pinalitan mo yan ng 0.5, ganyan kalaki yung wire mo, napakalaki na yung 0.5. Pag bumili tayo o nag-order tayo, yan 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, then bago pa yan mag 0.10. Tuloy-tuloy na yan. 0.11, 0.12 hanggang pataas. Ngayon nag-0 tayo. Balik tayo ulit. 0 siya. Ngayon yung isang revolution ng 0 na yan, equivalent yan ng yan. Inikot natin isang beses, lumabas na yung guhit sa baba. Yung unang guhit dun sa baba, yun ang 0.5 or 0.50 mm. Ngayon, revolution tayo uli. Luwagan natin uli. Lumalaki na doon yung awang niya. Yan. Isagad natin sa 0. Pangalawang revolution ng 0. Nakita na natin yung isang guhit sa taas. Yun ang 1.0. Ibig sabihin, yung 1 mm to revolution ng spindle. Thimble. Yung thimble scale, dalawang ikot niya ng 0 niya equivalent ng 1 mm. Okay, nakuha na. Tuloy-tuloy na po yan. Ikot natin uli. 1.50 na yan. Ikot natin uli, isang revolution. 2.0 mm. Ngayon, subukan natin na ganon yung reading natin. Yan. Reading natin dyan. Naka 2.0 na. Lumampas na lang tayo konti. 1, 2. Ano kaya yung reading nyo dyan? 2.02. Okay, dito na natin isulat. mm. Ganyan yung reading nyan. 2.02 mm. Then tuloy na natin. Yan, 2.05 pa rin yan. Huwag nating basahing 2.5.
mayayari tayo. Ngayon yan 2.11, then ganyan yung reading natin 2.11. Anong basa ninyo yan? Sa kalahati ng 2.11 and 12. Okay? Mangyayari dyan 2.115. Okay? Yung kalahati ng 0.001 idugtong natin sa kanya, magiging 2.115 mm siya. Ibig sabihin, nag 2 mm, then yung 0.5 ng 1 mm bago siya magiging 2, idugtong natin 2.115. Then balik tayo dito sa yan, 0. Ngayon nagganon yung reading natin. Yan. .0.21 kalahati nila ng 22. Yan. .21 5. Ganyan yung reading niya. Ganyan yung reading niya. 0 to 15 mm. Okay, nakuha nyo na. Then, palaki na yan ng palaki. Tuloy-tuloy na yan. 5.0. Then, lumabas yung sa baba. Naka-0 siya. 5.50. Din na ganyan yung reading niya, yung sukat natin. 5.50 plus 5 plus 0.5 equivalent to 5.55. Ayan, 5.50 plus 0.05, 5.55 na yung sukat natin yan. Okay, pagdating dito 5.50 plus 10. Ganun lang magsukat niyan. Equivalent niyan ay 5.60 mm. Okay? Ganyan lang siya yung sa taas. 5.50 plus 0.10 equivalent to 5.60 mm. Yan, yung sukat natin. Okay na siguro, nasundan na siguro. Pasensya na kayo, medyo lumalabo minsan. Sensitive masyado yung camera na to. Pag ginalaw, din masilaw siya, nawawala bigla. Okay, pagpasensyaan nyo na po. Ganyan lang, tuloy-tuloy lang po yan, yung reading na yan. Pero karamihan naman sa wire natin, hindi na siya magtataas sa 3.0. 2.0, napakalaki na yon na magnetic wire. Kaya po-focus tayo dito sa napakaliit lang, hanggang 2 mm or to 3. Yan. Ganyan lang tayo, 2.0 mm lang yung basa natin dyan. 0.50, 1.50, din lumabas sa taas, naka 0 tayo, 2.0 mm lang yan. Then pag ganyan mo, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, then 2.010. Ngayon, ganyan minsan magkakamali tayo pag reading natin. Hindi pa po yan umabot ng 2.0. Nandito pa tayo sa 45, then naka 1.50 pa. Ibig sabihin 45, 46, 47, 48, 49 pa. Naka 1.50. I-plus natin yung 49. Ibig sabihin, naka 1.99 pa lang yung yung sukat natin. Okay? Baka magkakamali tayo minsan dyan.
Hindi pa po siya 2.0. 1.99 pa lang kasi 1.50 plus 0.49 equivalent 1 equals 1.99. Okay, nasundan na. Then susukat tayo ng wire. Ganun lang mag-grading ng millimeter. To share ko sa inyo. Ayan, ilan yung sukat natin yan. Unang guhit sa baba, then lumabas yung guhit sa taas. Ayan, sa taas lumabas na din, pero hindi pa rin tayo umabot sa 0. Dito pa tayo 0.50 plus 0.45, 46, 47. Ibig sabihin 0.50 plus 0.45, 47, I mean 0.50 plus 0.47 equals 0.97 mm pa lang yan. Pero hindi pa yan yung pinakasukat niya kasi hindi pa siya nabalatan. Ngayon, balatan natin siya. 0.97. Ganyan lang gawin natin pag nagsukat tayo ng magnetic wire kasi may insulation pa siya. Yan. Ayan na yung pinaka-reading niya. Tinanggalan natin siya ng insulation. Kiniskisan ko yung insulation niya. Kaya yan na yung reading niya. 0.50 plus 0.40 equals 0.90 mm yung magnetic wire natin. Yan. Ganyan lang mag-reading. Nasundan nyo na siguro. Then, may paliwanag ako sa inyo mamaya. Susukat tayo ng napakaliit. Ito. Napakaliit na gabuhok na magnetic wire. Ayan. 0.23 mm or 0.225 mm. Kalahati ng 22 and 23. 0.225. Pero hindi pa siya yung pinakasukat nun. Kasi may insulation pa naman pa rin siya. Tanggalan natin ang insulation. Sukatin natin. Yun yung pinakasukat niya ngayon. Yan. Yan yung sukat niya ngayon. Ibig sabihin 0.20 mm lang yung gabuhok na to na wire na to. Ganun lang yung tayo magbasa ng millimeter. Okay? Sundan na siguro. Then mayroon pa isa dito. Mas maliit-liit lang sa 0.90 mm. Ayan. 0.50 plus 0.23 equivalent to 0.73 and a half. Pero hindi pa siya yung pinaka wire. May balat pa rin siya. Balatan na naman natin. Sinishare ko lang sa inyo, baka sakaling ma-encounter nyo na hindi pa natin na-encounter sa atin. Sa mga baguhan dyan, lagi kong sinasabi sa mga baguhan, sinishare ko para to sa inyo. Yan. Kanina 0.50 plus 0.23, ngayon naging 0.20 na lang siya, mahigit. Yan, i-consider na natin yan na 0.70 mm. 0.50 plus 0.20, 0.70 mm. Ngayon, mayroon akong isi-share sa inyo.
Kasi yung na-encounter ko karamihan 0.49, 0.48, 0.47, 0.46, 0.45, 0.44, 0.43, 0.42, 0.41, 0.40, 0.39 pababa. Then 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95, 1.0 mm. Yan po isi-share ko sa inyo. Pag na-encounter nyo po ito, mm po yan, mga mm sila, millimeter. Sa magnetic wire lang isi-share ko sa inyo. Kasi yung na-encounter ko, mayroon akong na-encounter na 0.49 pababa hanggang 0.05. Yan yung mga magnetic wire na yan, mayroon kang marirequest na ganyan kaliliit. Pababa siya. Sinishare ko sa inyo, baka sakaling sabihin nyo walang ganon, mayroon po siya. Ngayon naman na-encounter ko, ito yung maliliit na to, ginagamit yan sa mga relay, yung mga coil niya na pwedeng i-rewind or sa mga magnetic contactor na malalaki, yan yung nire-request na yan, na mayroong mga size na ganun kaliliit hanggang pababa. Pero naman sa ina-encounter ko, mula 0.50, minsan 0.45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 to 1.0 mm, 1.20, 1.10, 1.15, pataas na po hanggang 2.0 or more pa. Ganon lagi yung nare-request ko. Wala na akong nare-request na point 0.51 or 0.52, 0.62, 0.66. Pero iwan ko lang sa inyo kung na-encounter nyo yan. Kasi matagal na rin akong nagre-rewind ng millimeter yung ginagamit ko. Yan lang lagi yung ginagamit kong size of wire. Kasi dito, madalang lang ako mag-rewind ng ganito kaliliit na magnetic wire. Baka sakaling ma-encounter nyo, ito lang yung available lagi na nire-request ko. Din ang nasusukat ko sa motor, ganun lang yung mga size nila. Depende sa inyo kung na-encounter nyo na mayroon kayong 0.66 or 67 or 68. Pero sa akin, kino-consider ko na lang pag lumampas na sa ganyang lalaki. Pag halimbawa 1.20 na gumanon, 1.21, kino-consider ko na siyang 1.20 mm or nag 0.72, 71 ganon, 0.50 plus 0.21, 0.70 na lang yung kino-consider ko, o nagsobra siya ng ganon o nagkulang siya ng kalahating guhit. 0.70 pa rin yung nire-request ko, kasi minsan yung paglilinis natin ng magnetic wire, nasubrahan o kulang pa yung pagtanggal natin ng insulation. Yun po lagi. May nakasama na rin ako dating puti. Yun ang pagkasabi sa akin. Nakikita ko lang yung maliliit na wire na mula 0.49 pababa mayroon na ginagamit pang rewind sa mga coil ng magnetic wire. Sa mga electrician lang po, yun lang yung masishare ko. Di bali na sa mga mechanical, kasi kung anong sinukat nila, yun talaga yung kailangan. Kasi, excuse me po, kasi hard metal na sila. Yung electrical, mayroon pong coil na aluminum, then copper wire, magnetic wire. Kaya minsan hindi ma-fix sa magnetic wire. Pag sumubra na tayo ng 0.50 mm, may sumusubra konti na
minsan isang guhit or kalahati, i-consider na natin yun sa pinakamalapit niyang number. Yun ang ginagawa ko kasi wala nang nare-request akong ganon. 0.55, 0.60, 65, 70, 75, 80 hanggang pataas na yon. Yun lang yung may sisir ko sa inyo. Baka sakaling may encounter nyo na sinabi nyo sumubra ng isang guhit or kalahati, yun ang i-request nyo. Subukan nyo lang po kung mayroong isi-send sa inyong number na ganon na more sumubra yung size sa 0.50 o sa mataas doon. I-try nyo lang po, pero yan lang po masishare ko sa inyo. Ako hindi ko yan, hindi ako naka-request ng ganong size. 0.50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 hanggang pataas 1.0, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.20, gano'n na, pataas na. Yun lang yung nare-request kayo. Okay po? Sana nagustuhan nyo yung video ko. Kung nagustuhan nyo, paki-subscribe na rin. Then paki-hit na rin yung notification bell dyan. Kung nakunan nyo ng ideya na kahit kukunti lang. Sige po. Sa sunod ko pong video, abangan nyo. Then salamat sa inyong panonood. Bye bye.